O mga kababayan, nabasa nyo na ang sulat. Ang sulat ni Tatay Digong galing po sa loob ng selda mga kababayan sa ICC. Nakakalungkot po mga kababayan dahil tanggap na po ni Tatay Digong ang kanyang tadhana mga kababayan sa loob ng selda. At tanggap na niya na baka doon na rin siya mamamatay mga kababayan. Basahin po natin ha sa lahat ng hindi nakabasa at i-translate na lang po natin mga kababayan dahil mas mabuting nakatagalog. Pero naka-English ito, may pirma ni Tatay Digong Duterte mga kababayan. Ang sabi niya, ayaw daw niya mga kababayan humarap ngayong confirmation of charges sa kanya ng ICC Court. Ang sabi ni Tatay Digong, hindi ko nire-recognize ang jurisdiction ng International Criminal Court. Ako na isang Pilipino, pwersahan akong tinulak papasok sa eroplano. By the way, huwag nating kalimutan ang nagtulak sa kanya at parang nagkaladkad sa kanya doon mga kababayan ay si Torre. Dagdag pa niya, nirendisyon ako papuntang The Hague, Netherlands. Isang malinaw na kalapastanganan sa konstitusyon ng Pilipinas at isang pagyurak sa soberanya ng bansa. Ang pagkidnap sa akin ay isinagawa ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas na kumuha pa ng private na eroplano para lang sa purpose na ito na ipadala ako sa The Hague, Netherlands nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Ang mga sinasabi nila na ako raw ang nasa likod ng pulisiya sa mga extrajudicial killing sa ating bansa ay isang napakalaking kasinungalingan. At ang mga kasinungalingang ito ay pinapakalat ng aking mga kaaway sa politika. At maraming taon na nila itong ginagawa. Gayunpaman, alam ng taong bayan na ang mga kasinungalingang ito na pinapakalat ng kalaban ko sa politika ay galing sa mga taong walang kredibilidad at na-discredit na. Kaya hindi ko na hinahangad na umattend sa legal proceeding dahil makakalimutan ko lang din naman ang mga ito ilang minuto matapos ang hearing. Matanda na ako, pagod na ako, mahina na ang aking katawan. Ang gusto ko lang ay respetohin ng korte ang aking kapayapaan sa loob ng selda kung saan nila ako inilagay. Tanggap ko na ang katotohanan na pwede akong mamatay dito sa loob ng kulungan. Pero gusto ko lang sabihin dito sa naglagay sa akin sa sitwasyong ito na ang puso ko at kaluluwa ay nananatili sa aking bansa, ang Pilipinas. I am proud of my legacy and my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. O sa Tagalog mga kababayan, sa inyo ako nananatiling inyong public servant. Signed by our beloved former President Rodrigo Roa Duterte from ICC. Ay nako, parang sinarigwa mga kababayan, no? Ang galit natin dito kay Bangag. Ay, sana nga Lord, dumating na ang panahon ng paghihiganti. Nang sa gayon, maparusahan na ang mga bangag na ito ngayon na parang nakatawa pa mga kababayan. Tawang-tawa sa sinapit ni PRRD. Samantala, wag mabahala mga kababayan dahil nagdeklara na po si VP Sara ng kanyang kandidatura for presidency. Eto mga kababayan, at sabay din nating i-discuss mga kababayan kasama si Naka Eric at Dr. Lauren Badoy sa Bigwas ng Agila. I-subscribe po natin sila. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Di bali Tatay Digong kapag si VP Sara na lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Uunahin natin si Bangag mga kababayan. Kahit pa'y mayroon niyang sakit mga kababayan, ikukulong pa rin natin yan. Magdusa siya sa kulungan. Any question? Ayun, bravo. Mga kababayan, very moving, very simple, very straightforward from the heart, Ma'am Loreno. Natouch ako dun sa sinabi niya, Ma'am Loreno. Natatakot ako hindi para sa sarili ko. Natatakot ako para sa mga anak natin. Lumaban ka, Inday, para kay Tatay Digong. At request lang natin, huwag kang maniwala kay Robin Hood Padilla na makipagtandem ka kay Amy. Tandaan mo Marcos, ang laki na ng damage sa ginawa ng Marcos sa ating bansa. For delikadesa na lang, sorry Amy, hanggang senator ka na lang. Sa mga susunod na henerasyon, tatanggapin na lang natin na ang kahirapan ay kapalaran na dapat na lang nating tiisin. Kaya siya tumayo sa challenge na ito
Dahil hindi kapalaran ng mga Pilipino na magdarahop at magdusa. Dahil mayaman ang Pilipinas, ninanakaw ang pera natin. Hindi nanakaw. Pangalawang beses na natin itong pagdurusa mga kababayan sa isang Marcos. Kaya wag na. Wala, never again to Marcos mga kababayan. Kahit sino pa yan. Ng isang Please. gobyernong walang damdamin, walang tapang, walang malasakit, balasubas, tarantado at kademonyuhan ang nagpapatakbo sa pangunguna ni Marcos Jr. Kidnapper, oh. Tatay Digong na mismo mga kababayan, kinidnap siya. Sara Duterte now is the real center figure and leader of the real opposition movement of the Filipino people against the evil regime of Marcos and Romualdez. Thank Evil. you so much, Vice President Sara Duterte, for standing with our people. Mabuhay ka, Ma'am Lorraine. You know, naawa ako kay Inday. Naawa ako sa kanya kasi she's taking on something that's so huge, no? Napakalaki nung responsibilidad. Sabi niya mga kababayan, matagal na niyang sinabi niyan na ang tagal daw niyang na-realize mga kababayan na ang tagal niyang natanggap ang kanyang kapalaran. Kahit anong iwas niya, talagang ang kapalaran mga kababayan, gumagawa ng paraan para sa kanya. Stepping up, that part that I like, that really touched me was I cannot kneel in front of every one of you to ask forgiveness, diba? Because she acknowledges that she has some part in it because she endorsed the worst Marcos, president. She asked us to trust The worst president. drug- Eto panira. Ay nako. Masaya na sana tayo mga kababayan Panira talaga to si Robin mga kababayan na pino-float pa na si Amy ang kanyang gustong maging katandem ni Sara. Masaya na tayo Tapos biglang umepal si Robin mga kababayan. addict, a plunderer, a pervert, a moral degenerate. And I cannot ask forgiveness from everyone, but I can instead offer my life. Diba? I can In the offer my service life in the of the service of the Filipino. nation. So, hindi yon kaya ni Inday mag-isa. No, we have to, yun naman yung gusto ko. Tulungan natin, Iyak ako mga talaga, kababayan. grabe. Iyak ako. Ang ganda nung How much more? At Doktora, kung mabasa mo yung sulat ni Tatay Digong, antayin natin ang episode mga kababayan ng talakayin nila ang sulat ni Tatay Digong. speech niya, no? Parang very moving, no? Puso talaga, ma'am. Yeah. And parang she said the exact words, no? Talagang it really came from the heart. So, yeah, so parang now that she has openly said it, no, you have to expect that the attacks, vicious as they are. Grabe. Seconds lang mga kababayan. Matapos sabihin yun ni VP Sara, grabe ang atake ni Claire Castro mga kababayan. Hindi talaga masikmura. Non-stop. Buong episode niya halos mga kababayan nilaan niya sa atake ni laban kay VP Sara, tapos binabastos din niya si Tatay Digong mga kababayan. Claire Castro yan. Will be even more vicious. And really, her life is in danger. Because the Marcoses are known not just for plunder, but for assassinating their political rivals. And there are already intelligence reports that Marcos and Martin Romualdez and Lisa Marcos have made this part of the options to assassinate the vice president. Tapos, mga kababayan, dilabanan ni Sara ng ngipin sa ngipin. Binantaan niya mga kababayan. Sige, ituloy niyo yan para kayo talaga ang ipapagurgur ko. Ipapa-impeach siya. So, yun naman yung kagandahan na nakikita ko sa Pilipino ngayon talaga. We're so united. No? We're so united na Laban we sa want mga to bangag. earn a president like Inday. Parang we're saying, kasi we could have pwede kasing tinanggap na lang natin yung kababuyan ni Marcos, di ba? No, tama na. Ang hirap mga kababayan tanggapin ang kamalian. Natatahimik ka na lang. Katulad ng ginagawa ni Omet Browner. Kasi Lahat mga kababayan, mga tulfo, yung mga kunwari mga kababayan na mga makabayan, tumatahimik na lang. Nakibangag kasi si Omet Browner, ang sinasabi niya, pagka-level kami nito, ayos lang na commander-in-chief ko ganyang kababoy. Kasi ganyan din naman ako Ganyan din naman ang kalidad ko. Pero ang Pilipino, ang sinasabi natin, no way. Hindi ko yan president, di ba? So, we are trying to redeem ourselves. Kasi tayo naglagay dyan sa hayop na yan di ba? Hayop!
And so Correct. now we are undoing that damage. Mm. So, I mean, Ito si Dr. Lorraine Badoy, Anti-Marcos sa anti-Marcos ito mga kababayan. Napaboto kay Bangag dahil sa mga Duterte, dahil kay Sara. Kaya nung humingi ng kapatawaran si Sara mga kababayan, feel ni Dr. Lorraine Badoy dahil talaga isa siya sa mga nabudol. really like that the Filipino people Na hardcore pa naman siya. Hardcore anti-Marcos. have been hurt and are getting out of this pain by growing up, 'di ba? As a nation. Correct. Tama. Ako mama, bukas ako sa ideya, bagamat walang batas yan. Pero this is a challenge kay Marcos kung may natitira pa siya sa pagiging pagkalalaki niya. Ay, sabi bakla daw Kung mayroon pang Nagpapatira sa wet and dry. dangal na 1 pulgada, magpatawag ka ng snap elections and Diyos do ko, not Lord. let George Garcia handle it. Let the Supreme Court preside the election. Tingnan natin kung saan ka Eddie. pupulutin. Ay, wag na Eric. 2 years na lang. Baka yan pa ang gagawing rason para magbarsyalo. At isa pa, hindi rin yan gagawin. Mali Lampasuhin ka. mali naman yung sentence mo kung may pagkalalaki pa siya. Kasi nga yun ang debate natin dito, di ba? Pwede ba yun na chupa-chupation? Mag-resign, di ba? Ayaw niya mag-resign. Chupa-aces! Ayaw niyang aminin na ano ba ang sakit niya. Kasi pag namin niya, there will be temporary and immediate incapacity, so may vacancy. The substitution will be triggered, yung constitutional Pagkalalakwe. Tapos ang chupa-aces daw. Succession. Sabi, si Dr. Lorraine nang nagsabi kahit temporary yun. Chupa-aces. Kaya, Ano yung Grabe chupa-aces? ang pagmamadali ng NBI na patiklupin at patahimikin tayo, Ma'am Lorraine, para wag i-challenge na, o sige nga, kung hindi ka mag-resign at wala kang sakit, sige nga, umarap ka kay Sara Duterte sa isang patas na eleksyon to be presided by the Supreme Court. Wag na. Ako hindi na ako umaasa dyan sa bangag na yan. Pa-issues na yan. Eric, Let Eric. it be a new government. Sige, Ma'am. Yeah. Let it be a new government. Yeah, correct. Pero Eric, no, kung ganyan ang game plan kasi ng NBI, patahimikin tayo. Yeah. Dalawa lang naman tayo. Milyon-milyon yung papalit sa atin kahit itegi nila Oo. Lalo magagalit mga kababayan, lalo pa mag-i-intensify. tayo. Di ba? Marami Pilipino, milyon-milyon, di ba? I agree. So, yeah. I agree to that. Pero ma'am, hindi niya gagawin itong kwan yung snap election kasi alam niya ingungud-ngud siya ni Sara Duterte. Hindi talaga. Maliban na lang kung gagamitin At isa pa, Kaka Eric, ewan na natin kung anong legality niyan. Antayin na lang natin 2 years. Malapit lang naman na yan Huwag na rin tayong mag-people power dahil baka magbarsalo ang bangag. Yun sana ang madali mga kababayan, yung impeachment. Impeachment sana. Kaso nga lang ayaw ng mga buhaya mga kababayan dahil kasabwat din silang bumangag nila ang COMELEC para mandaya, which is going to be a people power trigger action. Pero granting, Pero kung magkataon mga kababayan na na ipapa-impeach na nila si VP Sara, isasali na talaga tayo. Kung dadayain nila mga kababayan ng impeachment, alam nyo naman gagaya tayo dati mga kababayan kay Erap, na napa-impeach si Erap mga kababayan ang 10 oras. Pero eto, baliktad. Noon, hindi natapos yung impeachment ni Erap mga kababayan. For your information. Ganyan din tayo kapag matiktikan natin. People power na. Kung provided na lalabag na sa konstitusyon itong mga bangag na ito. Para may reason tayo mga kababayan, hindi tayo ma-inciting to sedition. Ha? Hindi naman tayo mag-people power kung susundin nila ang batas, kung lalabag na sila sa batas, ang mga bangag mga kababayan, para hindi tayo ma-inciting. Yan na lang. mag-survive siya sa 2028 ang kanyang political term bilang presidente. Buhay pa siya sa 2028, no? Eh parang may mangyayari sa kanya pag sinabi kong magiging buhay pa siya sa 2028. Who knows, Ma'am Lorraine? Baka hindi niya abutin ng 2028, no? Lamang, Double sana. time sila na i-remove si Sara Duterte. Ngayon, ito ang challenge sa atin. Si Marcos, kung patay na, mahaba pa, masamang damo yan mga kababayan Posible pa aabot ng 2028. Pero later, afterwards niyan, hindi lang natin masisiguro kung ilang taon siya mga kababayan after bumaba sa pwesto. Dahil usually, parang may mga kababayan, mayroong curse after
your presidency, parang, di ba? Ilang presidente na mga kababayan ang parang nilason. After bumaba sa pwesto, mahinang-mahina na. Tinanggap na ng Vice President Sara Duterte ang challenge na pamunuan at maging central figure ng totoo at tunay na opposition movement sa Pilipinas upang ibangon ang dangal ng ating bansa, ipagtanggol ang kalagayang Bangon yung mga bumangag. tugmok ng ating buong sambayan ng Pilipino. I-reverse ang ginawa ng mga bangag. Ano po ang magiging papel ng sambayan ng Pilipino? What will be our role to support and protect the Vice President? Kung hindi man magpapatawag kahit long shot yan, nagagawin niya na magpa-snap elections, sasabihin ni Marcos ano kuhilo, ilan paso lang ko ni Sara Duterte at Wala na, wag niyang yung mga challenge na mga, sige, sa election, challenge ka ng patas, gabangag. Wag ka nang umasa. Wag ka nang umasa. Pati na yung hair follicle drug test, wag ka nang umasa. Darating din ang araw natin. Hindi na i-challenge, kundi talagang sa pilitan, mga kababayan. Oh, legally ha. Oh, darating din ang araw. kandidato ngayon, Oh. kahit magsama-sama pa sila lahat, komunistang terorista, mga akbayan hilaw na komunista, yellow Bayan, at aklayan, lahat ng mga bayan. politiko, isa lang ang Sara Duterte. The people will vote for Sara Duterte and everybody knows that. Everybody Pati si knows Marcos that. alam niya yan. Kaya gusto nilang i-eliminate si Sara Duterte, number one, gagamitin ang impeachment para kunwari Congress ang nag-decide, hindi ako. Number two, iipitin ang buong pamilya, dudurugin si Pangulong Duterte ng todo-todo, pati ang mga allied senators and political leaders, tatanggalin. Kakasuhan si Sara Duterte, todo-todo, Kakasuhan si hanggat Dito hindi Sara. sinabi ng Korte Suprema na mali ang pag-file ng kaso dahil incumbent impeachable official yan, sa impeachment lang siya pwede ma-remove, hindi sa regular court filing. Gagamitin pa rin nila ang ombudsman. At ang worst, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, hindi po yan malayong mangyari. Bigla na lang nagkaroon na patay na si Yusek Cabral. Yun din pong pinangambahan ni Yusek Adrian Bersamin. Bakit siya nag-affidavit? Kasi baka matigok na rin siya. Is there a possibility that Sara Duterte will be assassinated under this government of Marcos? Yes. That is a possibility. Pati kami papatayin, yes. Akala nyo, kaso-kaso lang ito. We feel that, na pwede kaming patayin. At isample kami, o kaya namin yan gawin kasi nasa poder at kapangyarihan kami. Ano kung si Sara Duterte ka? Yun nga, yun ang sinabi mismo ni Lisa Araneta nang tinanong si Lucas Bersamin kung kailangan pa bang iharap sa korte sa isang local court si Tatay Digong, si Rodrigo Duterte, bago isakay sa eroplano at dalhin sa Hague. Ang sagot ni Secretary ni E.S. Bersamin bilang former Chief Justice, yes, he has to face a local court and that is the rule of law. That is required by law, by Rome Statute. Anong sagot ni Lisa Araneta? Kanino ka ba nagtatrabaho? Sa mga Duterte o sa amin? Ayun. Kaya hindi lang po si Marcos ang talagang atat na eliminate si former President Duterte at nangialam para ipadukot si Pangulong Duterte, ang kanyang asawa na si Lisa Araneta ay involved sa pagpapadukot na ito. Overruled ang isang Chief Justice sa makademonyo na isip nila na tanggalin si Duterte at paluhurin ang mga Duterte pag wala na si Rodrigo Duterte sa Pilipinas, Ma'am Lorraine. Naalala ko din kasi yung sinabi ni Lisa Marcos, no? So, reportedly, that bakit siya matatakot sa Iglesia ni Cristo? Meron ba silang AFP? Ako, meron akong AFP. So, ganun yung tingin niya. Sila yung may-ari ng gobyerno. 'Di ba? So, makita mo talaga mga halang talaga ang sikmura ng mga drug addict na ito, no? The worst, a nightmare talaga. I mean, just dude, tignan mo lang yung pagmumukha ng babaeng yun, 'di ba? Talaga makikita mo napakasama ng ugali, 'di ba? Tapos yung kapatid niya smuggler, naririnig natin, lumalabas talaga, 'di ba? Pinangalanan ni Saldico at before pa lumabas si Saldico, mga kababayan, kumakalat na po ang code name sa customs at sa mga agricultural smuggling na ang tawag ay Mike Alpha. Mike Alpha is Mike Araneta. Yeah, wala ka talagang hahanapin sa bangag na ito. Kompleto, kompleto si Ricardo's pinsan, anak, asawa. Talagang pinahirapan ang Pilipino, 'di ba? Talagang salot. So, but this is interesting. I'm really interested now how the dynamics is going to change because
of the announcement of the vice president is going to be interesting to watch. What do you think, Eric? What do you think is going to... Magre-regroup nito, ma'am, ang buong puwersa ni Marcos kasi Sara Duterte, the opposition movement right now will have a face. Yeah. Kung nagkaroon, direktahin ko naman, kung nagkaroon o ng isang Ninoy Aquino, bago si Cory, kung nagkaroon ng isang face ni Ninoy Aquino, ang paglaban noon ng malawak na mamamayang Pilipino laban sa diktadura ni Marcos Sr., people rallied also nang mamatay at pinatay siya, nagrally sila kay Cory Aquino as a figure of resistance. Yeah. Sara Duterte is different from these figures kay Ninoy at kay Cory Aquino. But the symbolism and the value of Sara Duterte declaring openly that she will be fighting it out to become the president of this country, to redeem the country and help the people recover sa kalugmukan at kapigatian at pagdarahop ng buong bayan. Sara Duterte has now become the central real figure of opposition. So she will now become a target, hard target ng iba't ibang pagwasak ng iba pang puwersa. Pero binigyan naman niya ng categorical na pagtitiwala ang taong bayan that there must be a leader. If we want to change leadership, who will change? Who will be the substitute? It will be Sara Duterte. Why? She has that more than 32 million mandate of the people. Yeah. The highest in the political history of the country. Yeah. Second, she is the legitimate, duly designated constitutional successor to the office of the president. She is the vice president. Yeah. So malawak ang suporta ng tao sa kanya, very popular, and third, she is the only consistent, positive support that the people trust and approve to lead the government. Si Marcos bagsak na bagsak. Lahat ng mga leader ng buong bansa sa kasalukuyan, si Sara Duterte ang kinakilala na karapat-dapat na maging leader. And there is only one persona na pwedeng makatalo kay Sara Duterte sa trust and approval rating. Pero wala siya sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Rodrigo Duterte. Halos, mas mataas sa kay Inday. Si Rodrigo Duterte, 63%. Si Inday, 58%. So, but Rodrigo Duterte is still our inspirational leader. He inspires us, but the actual leader that will unify and galvanize the real opposition movement is Sara Duterte right now. And that is now a problem for Marcos dahil yayakapin na ng taong bayan ang sinasabi nilang Marcos resign, let Sara lead the transformation of the new government. Ma'am Lorraine. So basically what you're saying is that her declaration of being in the running is of great value, 'di ba? Yeah. Kasi Categorical naman eh. She has emerged, no, very clearly, no. Dati nag-aalangan pang iba eh. Parang hindi man gusto ni Sara mag-lead. Parang wala man siya sinasabi. This one, very categorical na. Yeah. So but strategically it's really genius, ha? I mean, really, parang the timing is perfect, no? Perfect. Kung kailan sa kanal na si Marcos at mukha na siyang kalansay, no? At yung, kahit yung pinsan niyang baboy dati, mukha ng kalansay, pero mukha ng bangkay si Martin Romualdez. Na nakita mo? Nakita mo, Eric? Parang Mukha siyang bangkay. Pang appearance eh. Yeah, talagang ginabaan sila, no? I mean, Gingabagid. I mean, even if you don't believe in gaba-gaba, no, but kami mga staunch believer kami dyan eh, kaya kami nagpapakabait dahil takot kami sa gaba, di ba? Gaba. But how stupid are you na that you would commit such an outrageous crime against the former president or steal that outrageous sum of money and think that you can get away with it? You must be some kind of stupid. And that's what he is. No? Bongbong Marcos is a special kind of stupid. He's really, wow, I mean, wow talaga. Wow talaga, talagang ibang level. And alam mo talagang what we're seeing right now that's unfolding, no, it's really history. And my hope is that our leaders, no, who are watching all of this, no, they'll finally get it that the Filipino people will defend and protect the leaders who really defend and protect and serve them. 'Di ba yun yung formidability ni Digong? Kaya siya naging formidable kasi totoong nagsilbi sa Pilipino. Si Inday ay gayon din, 'di ba? Kung kaya't hindi naman nagra-ride lang sa coattails ni Digong si Inday eh. Hindi, kilala siya, mami. At kilala siya, meron din siya sariling
hindi dumikit ma'am sa kanya eh. Yung ibinatong putik na ninakaw niya ang confidential fund, nag-invento ng pangalan na Mary Grace Piatos, wala eh. Kasi sinagot lahat ng Commission on Audit eh. Na-audit namin yan, na-report na yan. At may category of reporting yan at pumasa lahat yan for 3 consecutive years. Wala siyang ninakaw dyan. Reported and yan ay walang kaso. Kaya nga galit na galit si Akop noon eh. Tsaka sila Paduano sa COA. Bakit parang pinagtatakpan nila si Sara Duterte daw? Eh anong magagawa ng COA? Eh talagang na-evaluate nila 3 times ang mga expenditures ng Office of the Vice President, pati ang DepEd Secretary tayo ni Sara Duterte, walang problema sa kanyang pag-expense ng kanyang mga pondo. Ma'am Lorraine, magkakaroon ito ng pag-iisip ang mga malalaking hanay na malalaking negosyante. Are they going to stick it out with a sinking boat? With a leader that is collapsing every day? Na kinakasuklaman at itinatakwil ng taong bayan? Or are they going to support now a new transformative leader that will redeem and regain the country sa kanyang pagkalugmok sa ekonomiya at politika? Sapagkat hindi naman si Sara Duterte ang pinagmula ng kaguluhan sa politika. Ang pagiging gahaman sa pera, pundo at kapangyarihan nila Marcos at Romualdez ang naging dahilan kung bakit nagkalugmok-lugmok ang ekonomiya at naging magulo at naging napakarumi ng politika. Yan ang gustong ibangon ng mga negosyante, and they have now an alternative option. Yeah. Don't stick it out anymore with Marcos. He is the curse of death of the country, and we have to cut him off. And Sara Duterte is more than capable, legally, constitutionally, physically, and by virtue of the support of the people, she is the real leader right now that our country needs so much immediately. And you know the business people, no, I think they already see it kasi kausap ko yung iba sa kanila eh. I mean, you know, I have really friends in talagang mga oligarchy ito, mga kaibigan ko. They really see it, the writings on the wall, no. Tapos na si Marcos, tapos na siya. Kaya nga natatawa ako dito kay what's his name, this Contreras guy, when he was defending Antonio. what's his name? Antonio. Correct, him yung kalbo. Kaparyo ni Antonio Carpio, Antonio Trillanes. So, yeah. He was dinidefend Antonio niya. Tinio. Dinidefend niya yung yung kanal, yung burak na ratings ni Bangag, no. He Bangag. said, so what? O pagising ninyo, siya pa din yung president. I mean, making that kind of line. Parang he didn't get that that's serious, that kind of number means only one thing, it's over. Tapos na siya. There's no way you can claw out of that kanal. At ibig sabihin nun, wala na siyang kapangyarihan. Meron na lang siyang titulo. Kainin mo yan, putang ng titulo mo na yan. Wala nang recognition, wala nang respect ang Pilipino sa kanya. 'Di ba? So, bumabalik tayo dito kasi itong mga lintek na ito, napakabababaw na mga itsura nila. Nababaw talaga na they're very impressed with themselves because they have a title. No, but titles don't make a man. It is the man that makes the title. Correct. So PRRD is there halfway around the world because of your madness, Bangag. He has no title. He has no family. He has no friends there. He's all alone. And yet, arguably, he's the most powerful political figure in our country right now. Moral force, di ba? And the vice president, you've spent a massive fortune trying to destroy her. And yet, like for people like me, she's the president, not you anymore. Kasi wala na eh. Unfit ka na talaga to lead them. I've fired you in my mind a very long time ago. You're no longer president. Yeah, go ahead. Ang epekto pa nito, ma'am, sakaling itulak ang impeachment numbers sa House of Representatives, napaka-negatibo ng dating niyan sa taong bayan. Aba, takot na takot tayo na mag-presidente talaga si Sara Duterte dahil may pananagutan at may sisingilin sa inyo. So it will have an impact on public perception. Yeah. That's a great move on the part of Sara. Yeah. Na ang pagpapa-impeach sa kanya is para pigilan siya na maging presidente at magkaroon ng pagbabago sa nabubulok na gobyerno. At kahit iakyat pa yan sa Senado, mahirap na kunin ang 16 votes of conviction. Because senators are going to think, nako, tatanggalin natin ang oportunidad sa sambayan ng Pilipinong nagtitiwala sa isang vice presidente na dapat siya maging pangulo. Tapos i-convict natin just because gusto ni Marcos
manatili sa poder at pagtakpan ng mga krimen nila. No way. He cannot get the 16 votes of conviction against Sara Duterte. This declaration is a signal that, hey, I am going to redeem the country. Join me or fight me, but I go with the people. That's the message of the Vice President. Ganda. Tsaka yung, if you look at who Sarah is, no, she's the only one who has the political will, the moral ascendancy, the track record to run after itong mga magnanakaw na nagnakaw sa Pilipino. I agree. You know, one of the worst things that you can accuse her of is corruption. Because you know why? Because she hates it. Hates corruption like anything. Her father hates corruption as well. And I see the same kind of yung galit sa corruption because the Dutertes ay not magnanakaw. They're not. I mean, Marcos is magnanakaw, Tambalos Dos is magnanakaw, Abante is magnanakaw, Lisa Marcos is magnanakaw, Sandro Marcos, oh my God, magnanakaw. Wow. Din yata, sabi ng tita niya. They're all mga magnanakaw. I mean, very rare ang mga katulad ng mga Duterte. Mga Duterte hindi magnanakaw. So, yung bakit hindi sila magnanakaw? Kasi nga may prinsipyo sila tsaka galit sila sa magnanakaw. Alam nila yung ibig sabihin ng magnanakaw ka sa taong bayan is pinaka-opposite doon sa gusto nila na yung pera ay mapunta sa taong bayan para bumuti ang buhay. Kasi nga mga totoong nagsisilbi ito, di ba? Yun yung kaligayahan nitong mga Duterteng ito. Kung kaya nga binibigay ko buhay ko dyan eh. No, kasi talaga nakita ko yun yung totoo. Hindi naman dahil bobo ako or didi shit ako. Hindi, kasi nakita ko eh. No, nakita ko, na-experience ko sila. Therefore, yung kagandahan ng pag-declare ni Inday, no, ng tatakbo siya ng pagka-president, ay dinideclare din niya, nahahabulin ko yung mga yan. Yes. Papanagutin natin yan. Kasi hindi dahil vengeance, because yun ang tamang gagawin for justice. Katarungan yan. Kasi ano naman klase tayong bansa na hindi nating mahabol ang mga putang inang nagnakaw sa atin na ngayon may mga neophyte congressmen na may mga mansyon sa Europa. Wow. Papabayaan natin yon, di ba? Ma'am, ang ganda ng talakayan. Eric, one more. Sa madaling salita, yung pag-anunsyo ng Vice President na siya ay tatakbo ng pagkapangulo, ay yung senyales yon na babalik ang dangal natin bilang isang bansa. We are going to settle scores at aayusin natin ang ating bansa. No? Wow. Napakaganda ng talakayan na ito. It's a very great day knowing that we have a Vice President taking on the lead for the people to bring a real opposition movement, to bring back the real democracy, genuine good governance, transformative leadership, at ang hinahanap ng sambayan ng Pilipinong tapang at malasakit na isang tama at matuwid na gobyerno na hindi nabubulok at hindi inaabuso at minanakawan ang kanyang mga mamamayan.